Boys, we will do Bible study. Don't make your own Bible study, ha? Mamaya, nag-uusap din kayo niya Bible study niyo. You just listen to us, okay? Okay, sige. Let's pray. Mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa opportunity na ito na muli, Panginoon, mapag-aralan ang iyong salita at maipakita, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-ibig sa inyo at ang kaligtasan na hindi namin kaya, Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya. Turuan niyo po kami at hindi ng Panginoon na matuto kundi gawin, sundin ang sinasabi ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ang text po natin ngayon ay Luke chapter 10. Okay? Isinulat po ng isang non-Jew na writer. Hindi man siya eyewitness, pero nag-investigate. Okay? Nag-investigate. May... Si Luke, hindi. Si Luke ang writer, di ba? Hindi siya Jew? Hindi siya Jew, Gentile siya. Gentile na si Oo, Luke? Gentile si Di ba ito Luke. yung doktor? Pero Gentile siya. Ah. So ano siya, Gentile? By the way ha, pag sinasabi kong Jew, okay? Yan po ay mga existing na mga residents o citizens noon ng Israel. Kasi nung nahati po ang Israel, ito yung Israel, nung nahati po yan, ang Northern Kingdom, ito po yung Israel. Okay? Yung Southern Kingdom, ito naman po yung Judah. So ang nakatira sa Judah, tawag sa kanila Jew. Okay? Ang nakatira sa Northern Kingdom, ang tawag sa kanila ay dapat ito dito. Ito ay Jew. Ang nakatira dito sa taas ay tinatawag na mga Samaritan. Yun, Samaritan sila. Pero noon, bago magkasala si David, bago siya mga nunya, iisa lang po ito. Pero dahil sa kanyang ginawa, pinapatay niya yung asawa ng babae at nag-commit ng adultery sa babae na si Bathsheba. Ang judgment ng Panginoon, ang paghatol ng Panginoon, hinati po ito. Okay? Dinivide yung kingdom at ito ay tinawag na Israel, ito ay tinawag na Judah. Okay? Ang capital nito ay Jerusalem. Okay, Jerusalem. The temple, yung mount dito ay mount kung saan nandoon yung kanilang temple ay Mount Zion. Okay, Mount Zion. Dito naman yung kanilang mount o yung bundok kung nasaan yung kanilang temple ay Mount Gerizim. Yan. So, at least may perspective tayo kung ano bang pagkakahati itong Israel. Ngayon, pareho naman sila. Kadalasan pag sinabi mong Jew kasi, Israeli na rin yan sa modern time natin Israeli. Pero during that time, dalawa lang ang categorization ng tao during that time. Either you are a Jew or you are a Gentile. Okay? Pag sinabing Gentile, kasama dyan yung Romano, Assyrian, Canaanite, Filipino, Amerikano, no? Basta hindi ka Jew, tawag sa'yo Gentile. Greek, kasama dyan. Okay? Pag sinabing Hentil o Gentile, hindi tayo Hudyo. Okay? So, ganun siya. Now, si Luke ay isa pong Gentile doctor. Kaya ang sinulatan niya, kung mapapansin nyo, ang pagkakasulat niya ay para po kay Theophilus. Okay? Ito po ay nagsiyasat nag-investigate si Luke kasi hindi naman po siya eyewitness Hindi siya kasama dun sa mga dahil nga Gentile siya. So hindi siya kasama dun sa mga tagasunod ng Panginoon. Pero nang nawala ng Panginoon, nung matay ang Panginoon, he made his own investigation. He interviewed eyewitnesses, kasama yung mga apostles, kasama yung mga disciples ng Panginoon, and he wrote the book of Luke, and he also wrote the book of Acts. Okay? So, kumbaga, volume 1, Luke, volume 2, Acts. Ganun ang
dyan. Now, ang ibig sabihin ng Theophilus ay lover, Theo. Ang philos means lover. Lover of God. Theo means God. Philos means lover. So, pag sinabi niyang lover of God, it could mean may tao noon na ang pangalan niya ay Theophilus talaga, or it could be to anyone na umiibig sa Panginoon. Okay? So, nagbe-benefit tayong lahat dyan. Hindi ka man si Theophilus, sigurado kung andito ka ngayon, o kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, ay iniibig mo din ang Panginoon. So, that is also for you. Okay? So, ito pong babasahin natin no, sa Luke chapter 10, verse 25 to 37, ay kadalasan it is known to be the Good Samaritan. Okay? Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong Good Samaritan, pag naflatan ka, at merong tumigil, tinulungan ka, Good Samaritan yon. Okay? In fact, as far as I know, sa US kasi noon, nung nagtatrabaho ako sa isang American company, yung GM, part ng aming services kasi noon ay roadside assistance. So, either magpadala kami ng tutulong, tapos ang competitor namin noon ay Good Samaritan. So, sila, may roadside assistance din sila. Papadala sila ng tutulong kapag naligaw, naflatan, nasiraan, yan. Pag nag-breakdown yung sasakyan. Good Samaritan ang tawag nila doon. Okay? But, kung mababasa po natin itong Luke chapter 10 verse 25 to 37, I don't think that you will find the expression good attached to the Samaritan. Because to them during that time, it is impossible for a Samaritan to be good. Pag Samaritan, I'll shed more light later on bakit ganun na lang yung pag-label na sa tao pag sinabihan kang Samaritan ay derogatory. Hindi siya maganda. Okay? So let me read to you verse 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, gave them to the host. Welcome po. Okay. On the morrow, when he departed, Valerie, paano ka sa mga? Yan. Ay, ano na pag-agrehan natin gagawin natin sa lake? Paupuin. Kayo naman, di kayo sumagda sa akin. Wala, Tess. We welcome. Wala talaga kaming ill will sa'yo. O ill intention sa'yo. Lakad ako. Ay, sorry. Ano? Nakakit. Ako like, sorry. Sige. Tayo po sa verse 35. Okay? And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence. 2 pence means 2 days' wage. Okay? 2 araw na sahod niya. And gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, pag kulang pa yung binigay ko, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3, the priest, the Levite, the Samaritan, sabi niya, which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do thou likewise. Okay? So, wait. Ito. May video ulit. Pag
Pag wala ng video, di wala na tayong papanoorin. Sige. Magaling ka na. Tumatahol pa rin. Ano, hindi naman dito, no?
credits. Alright, so going back. Aking marker. Sige po. So, ito pong story kasi ng Samaritan. Okay? It starts with, background lang po niyan. Sinend out kasi ni Jesus Christ yung mga apostles niya by twos. Okay? By twos. Ang kahalagahan niyan is para pag na maiwasan yung temptation, may pag nanghina yung isa, merong sasiklolo, merong mag-encourage sa kanya. Okay? And so because of that, pagbalik po ng mga apostles, sabi nila, namangha sila kasi kaya nilang mag-cast out ng demons. May napapagaling sila, tuwang-tuwa sila. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matuwa dahil lang nakapag-cast out kayo ng mga demonyo o ng mga masamang espiritu, nakapagpapagaling. Sabi niya, matuwa kayo o magsigala kayo kasi ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Okay? And so because of that, may isang lawyer. Pag sinabi natin lawyer, kadalasan yan po ay Pharisee o Fariseo. Sila po yung masters ng law. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ito yung mga senador, or yung mga, pero more on sa theology kasi yung sa kanila. And so because of that, nung narinig niya na nakasulat ang pangalan sa langit, nagtanong agad siya. But his intention is to test or to tempt the Lord. Kaya nga in verse 25, nakalagay po dyan, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him. Okay, ibig sabihin, ang pagtatanong niya ay merong kasamang malis. Merong kasamang entrapment. Okay? Ngayon ang tanong niya, sabi niya, Master, what shall I do to inherit eternal life? Okay? Ano pwede kong gawin para pwede kong manahin yung buhay na walang hanggan? Now, I just want to point out again that eternal life is not just about living an immortal life. Okay? Kasi whether we like it or not, we are immortal beings. Okay? Although magse-separate yung katawan natin sa ating kaluluwa, our body will go back to the grave or to the ground kung saan siya nanggaling, but our soul will live on forever. So in a way or in a sense, we are also immortal talaga. It's just that either you will spend your immortality in eternal torment sa kaparusahan, or you will spend your your immortality in heaven in the presence of God. But in its true essence, yung word na eternal, it would only make sense and nagiging attractive po yan when there is God in eternity. Without this, yung eternal life na po na yan ay walang anything na dapat naisin ang tao dyan. Okay? But because of God and His presence and His glory in that eternal life, kaya nagiging attractive at dapat naisin po ng tao yung eternal life na yan. But do you think, the question, okay, yung first question kasi natin dyan from the lawyer is, sabi niya, what shall I do to inherit eternal life? Do you think it's a valid question? Okay? Yung pagkaka-compose niya ng question niya, do you think it's a valid question ba? Tama kayo yung tanong na, ano pwede kong gawin para mamana ko yung buhay na walang hanggan? Tama kayo yung pagkaka-draft niya ng kanyang question. Oo, tama. Tama ba? Mukhang agree naman kayo, no? Hindi ka dito sa sagot nag-aalala eh. Yung punchline. Kasi parang simple yung question pero yung punchline na hinihintay ko, saan kaya doon ang punchline? Okay. Yung word na do. Kaya ang hirap sagutin Okay? eh. Yung word na do. At saka inherit. May mga words kasi hindi ko pwedeng pagsamahin eh. Kasi pag sinabi mong it is your inheritance, there is nothing you should do to inherit o para tanggapin yung mamanahin. Okay? Kaya nga, ang point natin dyan sa first question ay, I don't think na napag-isipan talaga ng maayos yan ng lawyer. Or I don't think he really understands the word inheritance. Kasi, again, katulad sa the prodigal son o sa elder brother, na
by filiation, by right. Okay? It is already yours. May tamang panahon lang para matanggap mo itong inheritance. But for the lawyer, ang tanong niya is, anong pwede kong gawin? Kasi kung pinaghirapan mo yan, hindi mo inheritance yan. Kung inheritance yan, hindi mo kailangan paghirapan yan. Pero kasi, in the Old Testament, okay, andun lagi in the Old Covenant kasi, andun yung sistema na, if you obey, then you will be blessed. If you disobey, then you will be cursed. Okay? But take a look at how the Lord Jesus Christ asked him. Okay? Maganda yung pag tinanong ka, tanongin mo din, no? Okay? Kasi na-extract mo yung katotohanan. Huwag lang sa magulang mo na pag tinanong ka, ay tanongin mo din. Magkakaproblema ka dyan. Okay? So sabi ng Panginoon sa kanya, well, you are the lawyer. Although hindi siya ganong direct na tinanong, sabi niya, you are the lawyer. What is written in the law? Ano bang nababasa mo? Siyempre, dapat masagot niyo to, lawyer siya eh. And so, ang sagot niya, well, thou shalt love the Lord, thy God, with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind. And then, sabi niya, thy neighbor as thyself. Okay? Now, ang tanong, ilan ang commandments sa Old Testament? Is it 10 or 2? Kasi ang binanggit ng lawyer dito, lawyer to ha, okay? Dalawa ang ibinigay niya. Nasa Exodus, ang utos ng Panginoon ay 10. Tawag natin Decalogue. Okay? Pero sa sagot ng lawyer ay dalawa lang. Love the Lord with all that you have, all that you are, and then you love your neighbor as yourself. Tama siya, mali? Tama ba siya o mali? Tama. Sa Old Testament siya. Okay. So, ibig sabihin, from the Old Testament, 10. Tapos pagdating ng New Testament, naging 2. Anong nangyari sa iba? Incorporated. Sa number 1 kasi, nandun yung love of God eh. Okay. And then yung latter part naman, love of neighbor yun. Huwag mong gawin sa huwag mong gawin. Ganon. Parang loving your neighbor. Kaya para madaling tandaan, 2 ang binigay. Kasi Okay. kung isa-summarize mo nga naman yung 10, medyo Mahaba. Parang sinimplify yan. Si Ma'am Tess lang yung umabsent pero nakakasagot, no? Kadalasan yung umabsent, di na nakakasagot. Kaya ka namin namimiss eh. Thank you, Ma'am May Tess. sumasagot eh. Okay, so ang ginawa ng lawyer dito, he really summarized it. You know, he categorized it into 2. Kasi ang commandment ng Panginoon, una-una is vertical, the law in relation to God, and horizontal, the law in relation to our fellow man. So, yung commandment na thou shalt have no other gods, that is love God. Pag sinabi niyang thou shalt have no other gods, yung graven image, that is love God. Pag sinabi niyang remember to keep the Sabbath holy, that is love God. Now, pag sinabi niyang thou shalt not commit adultery, that is love your neighbor. Pag sinabi niyang children, pag obey your parents, honor their parents, that is love your neighbor. Pag sinabi niyang thou shalt not covet, andun yun sa second categorization o category na you have to love your neighbor as yourself. Sa tingin niyo na tupad talaga ng lawyer itong 10 utos? Hindi. Hindi, no? Nagtetesting lang siya Okay. eh. Mukhang hindi. Pero, tingnan niyo yung kanyang confidence, ha? Ang sagot niya, sabi ng Panginoon sa kanya, tama ka naman. You know, in verse 28, thou hast answered right. So sabi niya, hindi gawin mo. Okay, alam mo pala, hindi gawin mo. And thou shalt live. Mapansin niyo, pag alam ng Panginoon na yung pagtatanong ay may kasamang mali siya o may kasamang intent na iba yung kanyang pagsagot. Pero pag sincere, iba naman yung meekness ng Panginoon, yung pagsagot doon. Pero sabi ng Panginoon, sige, tama ka naman, edi, you have to do it, and then you will live. But verse 29, sabi dyan, but he willing to justify himself. Okay, the word justify, okay, ito maganda eh. Kasi related po itong word na justify sa tinatawag nating self-righteousness. Okay? Okay? Pag sinabi mo kasing justify, it means to declare right. Okay? He wants to declare himself to be right, or he wants to declare himself to be righteous.
Now, another problem kasi that we as, hindi lang sila, kundi kasama din tayo dito, is what we call self-righteousness. Okay? Is there anything wrong kapag ako po ay nagbigay sa mga nangailangan? Huwag lang picturean at i-publicize na. Oh, di ba? Okay? May mali ba kung ako po itutulong sa mga, let's say, nasalanta ng bagyo? Wala. Wala. Pag nagpatawad, wala din. Anything that when we do it, when we do things right, it is commendable. Okay? It's noble. But, pag nilagyan ko ng word na self, dito sa word na righteousness, dyan nagkakaproblema. Because self-righteousness, ito yung paniniwala na kaya kong makamtan yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sarili kong katwiran. And the Lord Jesus Christ exposes this problem. Kasi sabi niya, itong self-righteousness na ito, sabi niya, para yung nicho, yung mga Fariseo, they appear to be really clean and holy outwardly, but deep inside is full of rottenness, puno ng kabulukan. And also in a way, sabi ng Panginoon, maliban na lang kung mahigitan nyo ang katwiran ng mga Pariseo, hindi kayo maliligtas. Ibig sabihin, in a way, nire-recognize ng Panginoon na matutuwid din naman ito. Panlabas lang. Okay? Panlabas lang. And so, as long, itong dalawang ito, yan, magkaka-partner kasi ito eh. If you try to justify yourself, it's because you base it on your own self-righteousness. Okay? And aminado si Apostle Paul bilang lawyer, sabi niya, hindi kayang iligtas ng tao ang sarili niya sa pamamagitan ng sarili niyang mabubuting gawa. Sa aklat ni Ezekiel, if I'm not mistaken, o Jeremiah, sabi ng salita ng Panginoon, yung mabubuti nating gawa ay katulad ng, o kasing dumi ng maruruming basahan. Mabubuting gawa pa yan. Sa harapan ng Panginoon, para po siyang mga maruruming basahan. Okay? So wala talagang pwedeng maligtas. Okay? Wala talagang pwedeng maligtas. And so because of that, he's trying to justify himself. In what sense? Tingnan niyo sabi niya. And who is my neighbor? Ang lupit, no? Para bang... Sige, bigyan mo ko ng neighbor. Mamahalin ko pa yan. Okay? Now, by asking this question, pinapalabas niya, kasi this is the second commandment o the second category, ang pinapalabas ng lawyer is that na-fulfill niya na yung first commandment. Hindi man lang siya nagtanong na, paano ko po ba ibigin ang Diyos ng buong puso, no, with all that, with all my heart, my mind, with my strength and my soul. Dumiretso agad siya sa, who is my neighbor? So he missed the first, which is as if na-fulfill niya talaga na ibigin ng Panginoon. I question, meron kaya sa atin dito yung kaya niyang ibigin ng Panginoon with all his soul, his mind, his strength, and with all that he has? Parang wala, no? Okay? Wala yatang makakagawa niya. And mahirap din kasi i-gauge o i-measure yung pag-ibig natin kung talaga bang yan ay buong buo. Okay? At wala talaga makakagawa niyan. And so because of that, okay, dumiretso agad siya na sabi niya, sino yung neighbor ko? Okay? Which is a very tricky question kasi para sa isang Hudyo, kasi yung lawyer na yan, Hudyo yan, para sa kanya, ang neighbor lang niya ay yung kapwa niya Hudyo. At sa mga Hudyo, may inner circle pa yan. Ang inner circle niyan, itong mga Pharisee. At ang paniniwala ng mga Pharisee, na kapag, kung ako ay Pharisee, at kinamumunghian ko itong mga Samaritan, kinamumunghian ko yung mga Gentile, kinalulugdan ng Panginoon yun. Kasi yun ay act of righteousness para sa kanya o para sa kanila. So for him, nung tinanong niya na who is my neighbor, he expects that the Lord Jesus Christ would say, syempre, yung kapwa niyo Hudyo, yun yung mga neighbor niyo. And to his surprise, ay ito nga po itong lumabas, sinunod ng Panginoon, itong kwento nitong taong ninakawan, binugbog, sinaktan, and he was left half dead.
Okay, kasi ito pong daanan po na ito between Jerusalem and Jericho ay prone po talaga ito sa mga nakawan, patayan, and all that, robbery. Dito sa atin, may mga ganyan din, no? Iiwasan mo talaga yung lugar na yon kasi pag dumaan ka, sigurado, most likely may mangyayari dyan. Okay? And so because of that, the Lord Jesus Christ gave him, without directly answering his question, okay, sabi ng Panginoon, so there was once a man, okay, and he was robbed, and he was hurt, he was beaten, and he was left half dead. Tapos may dumaan na priest. Okay? May dumaan na pari. Now, sino ba ang mga pari sa mga Hudyo noon? Ano yung mga responsibilities nila? Ano yung status nila? Okay? In the temple worship or the temple system of God, sino ba yung mga pari na yan? Yan ba yung mga Levites? Sige, anyway, dumiretso ko na kayo sa Levite. Okay? Di ba sila appointed na pare? So sa Levite, di ba, merong 12 na tribes. Naalala niyo sa Old Testament? May 12 tribes, yung mga anak ni Israel. Pangalan noon si Jacob. Okay? Okay. So ang pangalan noon ni Jacob. Okay, di ba Jacob pangalan niya? Tapos pinalitan ng Panginoon ng Israel. Israel. Okay? Yung kakambal niya, si Esau, ay pangalan niyon si Edom. Okay? Israel. Tapos meron siyang 12 sons plus 1 daughter. Okay? May 12 sons. Ang isa dyan, sabi ng Panginoon, para sa akin yan. Yan yung ang pangalan ng anak niya na yan ay si Levi. Lahat ng mga naging descendants niya, ang tawag sa kanila ay Levites. Okay? Nung pinaghatian po itong promised land na ito, ang paghati po nito, wala pong ibinigay sa mga Levites. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, wala kayong mamanahing lupain. Ako yung inyong inheritance. Okay? I am your inheritance. Now, saan manggagaling yung kakainin ng mga to? Yung provision nila, yung sustenance nila, manggagaling po yan dito sa 11 tribes. Okay? Ibig sabihin, sa bawat hati ng lupa, okay, meron pong portion dyan na dyan titira ang mga Levites. At dyan po nanggaling yung tithe. Okay? Which is the 10% of the income of the 11 tribes. At yung 10% na yan, dyan kukunin ng mga Levites yung kanilang provision. Ang tawag sa tithe ay temple tax. Okay? Temple tax po yan. Hindi 20%, kundi 10% lamang. Okay? At hindi po yan sa savings, kundi sa gross income. At hindi po yan in coin or in money form. It is in kind. Na kapag, katulad yan, kapag mag-worship sila sa Jerusalem, let's say galing siya dito, okay? Pag dito galing ang sasamba sa Panginoon, magdadala siya ng animal sacrifice. At ang animal sacrifice niya ay baka. Can you imagine kung bibit-bitin niya yan from here to Jerusalem? So ang utos ng Panginoon, ibenta mo yung hayop na yan. Pagdating dito, bumili ka doon at saka mo ialay. Kaya naalala niyo, si Jesus Christ dumating sa templo, may mga nagbebenta. May nagbebenta ng kalapati, magbenta ng tupa. Kasi nga, dahil sa sistema na yan, ang problema, ginawa na talaga nilang house of merchandise o palengke, yung templo instead of just a part of it, okay, or outside of it. Yun yung naging problema dyan. Instead na pumunta ka doon para manalangin, ay puro na nag-o-offer ng parang gano'n ka-active yung mga fixer. Ganun. Yung sasalubong sa'yo at bibentahan ka ng mga kalapati, ng baka, ng kung ano-ano man. At ang iba doon nakaw pa. Tapos iaalay mo sa Panginoon. You know? And that's the reason why the Lord Jesus Christ twice tinaob niya yung mga lamesa doon at pinakawalan niya yung mga nakakulong doon. Okay? So going back, itong Levites, okay? They are yung privilege po nila, ang calling nila is to serve in the temple of God. Okay? And within the Levites, diyan po manggagaling yung mga
priest. Okay? Diyan manggagaling yung mga priest. Hindi ka pwedeng maging priest kung hindi ka Levite. At hindi ka pwedeng manilbihan sa templo kung hindi ka Levite. Okay? Ang Levite, nag-umpisa po ang Levitical priesthood kay Aaron, yung kapatid ni Moses, na siya ding utak ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Diba? Umakyat si Moses sa Mount Sinai, 40 days, 40 nights. Sabi ng mga Israelita, naku, ano na kaya nangyari kay Moses? Baka patay na yun. Aaron, gawan mo kami ng Diyos para meron kaming sambahin. Sabi ni Aaron, sige, bigyan niyo ako ng mga gintong hikaw, gintong kwintas, lahat ng mga meron kayo dyan, bigay niyo sa akin. Sabay, nakagawa sila ng golden calf, yung baka, nagawa sa ginto. Pagbaba ni Moses, nakita niya, dinikdik ni Moses yung golden calf. Pinatawag si Aaron. Anong sagot ni Aaron? Alam mo, Moses, wala akong kinalaman dyan. Pinwerse nila ako dyan. Nilagay namin sa mold, tinunaw namin. Alam mo, Moses, pag ahon namin, nakapormang baka na. No? Ganun ka nagiging mangmang ang tao kapag kasalanan yung umiral sa buhay niya. Imagine mo tinunaw mo lang paglabas ng tinunaw niyo, naging baka na. Dinikdik ni Moses yon. Tapos binuho sa tubig, pinainom sa kanila. At doon din, hinati ng Panginoon yung lupa. Okay? At yung iba doon, kinain ng lupa. Matindi yung mga nangyari sa Old Testament. So going back, unang dumaan, half dead. Unang dumaan, priest. Now, pag sinabi mong priest, anong pumapasok sa isip mo? Not in our context today, but in their times. Ano kayang iisipin ng isang lawyer o ng isang Hudyo pag sinabi niyang priest? Maawain, tama, maawain. Holy, banal. Okay? Ibig sabihin yan, ito yung mga malapit sa Diyos talaga pagdating sa kanilang buhay. Godly, holy, lahat na ng mga pwedeng maisip with regard to spirituality, pare. Okay? So pagdating po sa batas ng Panginoon, you would really think of the priests. Pagdating po sa ceremonies sa mga templo, yan po ang responsibilities ng mga Levites. Sila yung taga-maintain, sila yung taga-linis, sila yung nag-a-arrange ng lahat. Pagdating sa ministration, okay, priest po ang gagawa niyan. Dumaan yung priest, tapos tinignan niya, anong ginawa niya? He was, and he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Chinek po nila? Hindi. Okay? Hindi nila tinignan kung buhay pa ba o patay. Now, it might sound reasonable na hindi nila nilapitan at hinawakan. Kasi may batas po sa Old Testament na kapag ikaw ay priest o Levite, in fact, for every Jew, bawal humawak sa patay. Okay? Bawal sa lumapit, bawal nilang hawakan yung patay. Okay? That is a desecration for them. Pero after 7 days, mapupurify naman sila. Okay? So do you think yung batas na yun mag-i-excuse sa kanila para hindi nila i-check yung taong nakahandusay doon? Diba? Sometimes may mga reasons tayo na kasi baka kasi maging magiging marumi. Baka ako pagbintangan. Madamay. Alay mo, may mga ginamit lang na decoy yun. Pag tumigil ka, pag minto ka, baka ikaw bibigtamahin. Okay? It may sound reasonable. Okay? Ganun din ngayon Pag meron ka nakita dyan, hindi mo naman mag-aalala ka kung putya, baka madamay ako rito baka mag-iisip ka muna hindi automatic. Kahit si Solomon, naisip ni Solomon yun Sabi niya, yung taong nakikialam sa problema hindi sa kanya, parang humawak sa tenga ng aso. Aso, nakakagat. Siya mismo pakagatin. But later on, I will show kung bakit ito yung ginamit ng Panginoon. And then, all of a sudden, may dumaan din. Okay, and this time, in verse 33, but a certain Samaritan, laking gulat siguro ng mga Hudyo, na ang
ginamit pa ng Panginoon of all the people ay yung Samaritan. Now, bakit galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritan? Okay, yun ang question dyan. In fact, sabi ng Hudyo, pag merong isang Gentile, diba? Sabi ko, pag Gentile, hindi yan Hudyo. Sabi niya, pag merong isang Gentile na ina na nagle-labor at manganganak, okay lang daw na hindi nila tulungan. Aprobado daw yun ng Diyos. Kasi pag tinulungan nila at may naipanganak pang isang Gentile, kasalanan pa nila sa Diyos. Ganon kalupit yung tradisyon ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Pero sabi nila, mas gugustuhin ko pang tulungan ang Gentile kaysa tulungan yung Samaritan. Ganun po ang animosity. Yes, kuya. What is the difference again in Samaritan and Gentile ulit? Okay, very good question kasi itong dalawang ito, connected kasi ito eh. Okay? Now, the reason why galit na galit sila sa mga Samaritan kasi nung, ito babalik tayo sa history ha, sa Assyrian exile, nilusob 1,000 years or 1,000 years, 100 years before, nilusob ng mga Assyrians itong buong ito. Ang ginawa nila, either in exile, inilabas lahat ng mga residents ng Israel, at minsan, ang ginagawa nila, magtitira sila dyan, tapos papapasukin nila yung ibang mga citizens galing sa ibang bansa, at magkakaroon ng intermarriage. Okay? Ang purpose nila dyan, para i-assimilate at mawala itong lahi ng Israel. Ang problema, galit na ang mga Hudyo sa Gentiles. Ang ginawa ng mga natirang mga Hudyo dito sa Israel na ito ay nakipag-asawa pa sa mga Gentile. So ang kinalabasan, itong mga Gentile at itong mga Jew na nagkaroon ng relasyon sa mga Gentile, ang tawag dito ng mga Pariseo, mga hybrid yan. Hindi naman yan Gentile, hindi din yan Hudyo. Mas malalang klase yan. Yan. In fact, pag tinawag ng mga Hudyo ang isang taon Samaritan, yun na yung pinakamarumi, pinakamasama na pwede nilang gamiting pantawag dun sa taong yun. Tapos ginamit ni Jesus Christ, and a Samaritan passed by and stopped. Okay? Disregarding yung danger na baka mamaya may nag-aabang pa o baka madamay siya and all that. Okay? Samaritan as a journey came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Which answers question number 6. What is a Samaritan? Can a Samaritan be good? And what moved the Samaritan to help? Okay? Kaya para Hudyo, pag sinabi mong good Samaritan, napaka-imposible. Oxymoron yan. Imposibleng matawagin mong good ang Samaritan. There's no such thing as good Samaritan. Okay? Para sa kanila, pag Samaritan, demonyo yan. Okay, ganun ang tingin nila. But you see, sabi dyan, he had compassion on him. Okay? Which, wala sa priest, wala sa Levite, pero meron sa isang Samaritan. Ang ginawa niya, inalagaan niya, ginamot niya, dinala pa niya sa isang inn. Most likely, itong Samaritan ay frequent traveler. Alam niya kung saan yung mga pwedeng pagdalhan ito. At binayaran niya. At sabi niya, pag kulang pa yung binayad ko sa iyo, babalik ako dito. Ibig sabihin, most likely kilala siya ng innkeeper. And then sabi niya, kung ano yung kulang, babayaran ko pa. And then, the question of the Lord Jesus Christ is, now, which of these three? Ano yung original question ng lawyer? Who is the neighbor? Sabi niya, who is my neighbor? Okay? Sabi niya, who is my neighbor? But then ang question is Jesus Christ, now, which of these three, thinkest thou, was neighbor unto him that fell among the thieves? So, you see the difference of the two questions. Sabi ng lawyer, sino yung kapwa ko? Ang sabi ng Jesus Christ, ngayon sa tatlong ito, sino yung naging kapwa doon sa ninakawan at nangangailangan ng tulong? Which tells us, oftentimes pala, ang question natin is, consideration natin is, sino kaya yung neighbor na when we say, who is my neighbor, we try to restrict and limit yung mga pwede nating tulungan lang.
Mo kadalasan yung tutulungan natin yung kaya ding i-reciprocate o balikan o suklian yung ginagawa nating kabutihan. Okay? Sabi nga Jesus Christ, kung tutulungan yung kaibigan nyo, kung tutulungan nyo yung kayang suklian yung mga ginagawa nyo, walang saysay, walang special dyan. Kayang gawin ng mga Pariseo yan, kayang gawin ng normal na tao yan. Pero, yung ibigin nyo, pakainin nyo, painumin nyo yung mga kaaway nyo, that is a supernatural act of kindness. Because that is something that not a normal person would do. Diba? Eh, kadalasan nga naman talaga sa mundong ito, titingnan mo muna, pag tinulungan ko to, may makukuha ba ako dito? May mapapala ba ako dito? Okay? Kaya nga sabi ko sa mga araw natin na nakaraan, laging merong may vested interest. Diba? May lagi siyang parang investment lagi. You know, tutulong ako. Kasi malay mo, down the road, mga ilangan ako, at least may connection tayo. May kakilala tayo dyan. Sabi ng Panginoon, that is the way of the world. Yan yung kalakaran ng mundo. You give because you expect something. But the best is, you give without expecting anything at all. Kasi ang kagandahan po niyan, when you give at hindi kayang suklian yung ginagawa mong kabutihan, ang Diyos mismo ang gagawa niyan. Okay? Ang Diyos mismo ang gagawa niyan. In fact, in the book of 1 Corinthians, may sinasabi ang Panginoon dyan. Okay? Any sin, okay, yung kung anong kasalanan ang ginagawa mo sa isang mananampalataya ay ginagawa mo kay Kristo. Grabe, no? Kapag ibig sabihin pala, pag sinisiraan ko si Kuya Joey, at siya ay mananampalataya, at siya ay anak ng Diyos, ang ginagawa kong kasamaan sa kanya is not just against him, it is against the body and the head of the body, who is the Lord Jesus Christ. No? In the same way, anything or any good na ginagawa ko, let's say si Ma'am Tess, o si Ate Mel, or any one of you, any goodness na ginagawa ko sa inyo, at ikaw ay anak ng Panginoon, and you are part of the body of Christ, I'm also doing it to Christ Himself. You know? Kaya kapag ang isang mananampalataya ay gumagawa ng kabutihan, he looks beyond the person. He looks past the person. Now, you don't just do it kasi si Ate Mel yan kaibigan ko, kalaro ko kasi yan sa badminton. Si Kuya Santi kaya ginagawang kabutihan. No, you do it for the sake of Christ. Okay? At yan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mundo. Yung gawin niya at walang sukli, ang gawin niya for the sake of Christ Himself. Okay? Now, what is the meaning? Okay? What is the meaning of this story? Yun ang question dyan. Okay? Kasi ang tanong ng lawyer, what shall I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, gawin mo yung batas. Gawin mo yung utos. Can the Levite perfectly obey the Ten Commandments? Kaya ng Levite na gawin ang Ten Commandments? I don't think so. No? Walang perfect na Kaya bang gawin ng isang priest perfectly yung 10 utos ng Panginoon? No. That means to say, ang ibig sabihin pala nitong parable or the story of this Samaritan is that if the holiest of among your people, yung pinakabanal sa inyo, yung priest, yung Levite, ay hindi nila kayang gawin itong bagay na ito. Kasi ini-expose ng Panginoon na walang tao kayang gumawa talaga ng yung perfectly love God and perfectly love his neighbor. Hindi kayang gawin. Sabi nga ng Panginoon, sinasabi mo iniibig mo yung Diyos pero hindi mo iniibig yung kapwa mo. Sabi niya, paano mo sasabihin iniibig mo yung Diyos ay hindi mo nga nakikita? Hindi mo nga kayang ibigin yung kapatid mo na nakikita mo. Diyos pa kaya hindi mo nakikita? Sinungalingan niya, sabi mo, ay, wala akong pakialam na hindi tayo bate o hindi tayo okay, basta ako iniibig ko yung Diyos. Sabihin ng Diyos, hindi mo ako nakikita, sabihin mo, mahal mo ko. Kapatid mo ang kaharap mo, hindi mo kayang mahalin. Diba? Which means to say, may tinuturo ang Panginoon dito. And if the holiest of them, the priests and the Levites, could not perfectly obey the law of God, ibig sabihin, there's nothing we can do to
to inherit eternal life. Okay? Kaya sabi ng Romans 6:23, well, for the gift of God is eternal life. Okay? Dahil walang kayang sumunod niyan, pinadala niya na yung anak niya para magkatawang tao, para yung anak niya na, yung perfectly, nasusunod doon sa batas na nilatag niya, at dahil nagawa nga ng anak niya, now, eternal life becomes a gift. It's not cheap. Okay? Hindi po cheap ang, dahil may kadalasan pag regalo kasi ano yan eh, mumurahin, yung pinakamurang pwede mo bilhin, regalo naman pala eh. Diba? Through the grace of God. Just because it's free, diba? Just because the gift is free doesn't mean it is cheap. Hindi po cheap ang regalo ng Diyos because it required the blood of Christ for that life to be a gift for all of us. Okay? Wala kayang gumawa eh. Now, please take note. I believe ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito na Samaritan is no other than Himself. Okay? Alam niyo ba, si Jesus Christ, dahil hindi nga sa tanggap ng mga Hudyo, tinatawag siya ng mga Hudyo na Samaritan. They call Him the prince of the prince of the devil, the prince of the demons, the prince of the devils. They call Him a Samaritan. And I believe ang tinuturo ng Panginoon dito sa kanila is you claim and you accuse me of all these things and you do not accept me, because in John chapter 1 verse 11 the Bible says, He came unto His own people, He came unto His own, and His own received Him not. Ni-reject si Jesus Christ ng sarili niyang mga kababayan, ng mga kapwa niya Hudyo. Ni-reject siya. And they called Him a Samaritan. Pero ang point ni Jesus Christ, you call me a Samaritan, but I am this Samaritan that could risk his life, not minding the dangers of robbery, of death, just to show compassion dito sa taong to. You cannot expect this from a priest. You cannot expect this from a Levite. You can only expect this from this so-called Samaritan. Okay, so it's not by what you do that you inherit eternal life. It is by the grace of God, the gift of God. Okay, this is the gift of God that you receive eternal life. Okay? In fact, hindi na inaantay ng Panginoon na alam mo yung tatanggapin mo, buhay kasi ang ibinibigay. Okay? Buhay. Naalala niyo si Lazarus nasa loob ng libingan, yung kapatid ni Mary at saka ni Martha, diba? 4 days na siyang patay. Tapos sabi ng Panginoon, sabi niyang magkakapatid, sabi niya, sana kung dumating ka ng mas maaga, hindi sana namatay. Sabi ng Panginoon sa kanya, bubuhayin ko naman yan. Okay, bubuhayin ko naman yan. Sabi nila, alam namin yan, kung alam namin, bubuhayin mo pa sa great, resurrection. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, buksan niyo nga. Yeah. Tapos sabi niya, Lazarus, come forth. Hindi niya sinabing, Lazarus, if you want to live, receive life. Okay? The Lord Jesus Christ can speak and life comes to existence. Kaya magsalita ng Panginoon tapos magkakaroon ng buhay ang isang tao. In the same way, itong eternal life, while it is a gift, hindi natin pwede i-apply yung concept na sa atin ngayon, bibigyan kita ng gift, nasa iyo kung tatanggapin mo, hindi. The Lord does not offer this gift of eternal life and subject to rejection. It is bestowed in a person na magugulat ka na lang. Magugulat ka na, nag-change na yung lahat ng bagay sa buhay mo, meron ka na palang eternal life. Okay? He does not offer it. He bestows it. Yan ang kagandahan. Because, can you imagine, if you offer, ang Bible calls us dead in sins. Okay? Pag sinabing dead in sins, meron kang kakayanan mag-decide anong kakainin mo, anong isusuot mo, saan ka pupunta. Pero pagdating sa mga makalangit na bagay, heavenly things, spiritual things, you are against it.
Okay, the Bible says, the mind of this man is enmity. Ang word na enmity, ibig sabihin niyan, it is against spiritual things. Can you imagine, if you are dead in sins, tapos, sabi ng Panginoon, i-offer ko ito, knowing that, yung o-offeran niya ay patay sa kasalanan at walang kakayanan para tanggapin itong gift of eternal life. Kaya sa habag ng Panginoon, hindi niya inaantay na magre-respond ka tsaka mo tatanggapin. No! While you are dead in sins, He bestows eternal life through this mysterious and yung paraan ng Panginoon, hindi mo talaga may explain. He bestows eternal life doon sa kanyang mga tupa. Anong sabi ni Jesus Christ? I am the good shepherd and I give my sheep eternal life. At walang ni isa sa kanila ang mapapahamak. Okay? Ano yan ha? Biyaya. Na alam mo, wala namang kakayanan, kaya ibibigyan mo talaga ng buhay na walang hanggan. Not because you deserve it, but because God is gracious. Mahabagin ng Diyos, kaya ka binigyan ng buhay na walang hanggan. At saan mo matatagpuan yung buhay na walang hanggan? It is in the Lord Jesus Christ Himself. Okay? Na kay Kristo lang. So, going back, what can you do to inherit eternal life? There's nothing you can do. If the holiest cannot completely obey or perfectly obey the law of God, tayo pa kaya? Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ang perfectly ang sumunod sa utos ng kanyang Ama para mabigay sa atin itong buhay na walang hanggan. Kaya nga, it is now your inheritance, sabi ni Apostle Peter. Okay? So, any insights, questions, or na-overload ba? Okay? Baka na-overload na kayo? Ha? So, the Samaritan is the half Jew, half Gentile? Right. Oh. Okay. Ganon sila. Okay? Marami pa yan. Marami pang mga ginawa itong mga ito. Kaya galit na galit ang mga ito. Isa na dyan, yung nire-rebuild nila yung wall. Tapos ito ba namang mga nilagyan nila ng baboy? Yung mga corpse ng baboy? Yung wall? Alam nilang mga Hudyo kasi, hindi yan lalako ng una. Yung baboy ay bawal-bawal yan, marumi yan. Pangalawa, patay pa. Siyempre, matitigil yung pag-rebuild ng wall. Kaya galit na galit ang mga to dito. Sa lahat ng kabulastugang ginawa din nila. Okay? Tapos nakipag-asawa pa sa mga Kaya dahil sa division na yan, meron silang templo dito sa Jerusalem, meron din silang templo dito sa Mount Gerizim. Yan. Later on, madadaanan natin yung nung kinausap ni Jesus Christ, yung Samaritan woman at the well. Samaritan yun. Yeah, magandang kwento din yun. But meanwhile, meron ba tayong questions o gustong idagdag o linawin po patungkol dyan sa Samaritan? Na yan. So yung Jews na nag-asawa ng Gentiles, nag-result sa Samaritan. Okay. Yeah. Oo. Akala ko yung Samaritan yung talagang Gentile. Yung outsider talaga. Mas malala pa sa Sila yung pala, no? Oo, ganun sila. Parang interested kayo sa history, no? Yeah. Kasi parang nakukonect nyo kasi yung bakit ganun na lang yung Oo. yung galit ng isa't isa sa ng bawat sa isa't isa. It explains it. Yan. Nagkakaroon ng context. Right. Story. Oo. Sabi ko gusto kong maglagay ng mapa dito ng Israel eh. Para pag sinabi kong si Jesus Christ pumunta dito, ituturo ko lang, ito yon, dito yan. No? I think mag-print tayo. Yun. Pero what date? Ha? What date? Yung time of Christ. Okay. Kala ko yung Old Testament. Kaya, in this context, yung hindi mo pala wala ka palang magagawa dahil wala ka namang kakayanan, you would really be very grateful na meron talagang tumayo at nag-alay ng buhay niya para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay. Yung nga lang, yung patawarin ko pa lang ng Panginoon, laking bagay na eh. Okay. Yung patawarin ka, kaya
yung movie na, sabi ko, yung movie ni Clint Eastwood, yung ano ba yun, The Unforgiven. Yung buong buhay niya, bit niya yung nakaraan niya na yung mga krimeng nagawa niya, yung matay tao siya. matay tao. Tapos hanggang sa... May mga ganyan tao ha, na hindi nila alam, pinatawad na sila ng Diyos. Hindi dahil naging mabuting tao sila, kundi dahil si Jesus Christ, nung namatay sa krus, kasama yung kasalanan nila na binayaran ng Panginoong Kristo doon. Kaya ang purpose ng gospel, okay? Ang purpose ng gospel, ang word na gospel means what? Good Good news. good news. Okay, di ba? Kaya ang purpose ng gospel is iparating mo dun sa tao, uy, huwag ka nang magluksa dyan o huwag mo nang sikaping when I say na huwag sikapin, is huwag kang maniniwala na sa kakayanan mo ay patawarin ka ng Diyos o makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Ang magandang balita ay meron na namatay para sa mga kasalanan mo. At dahil dyan, ay ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo nga, sabi niya, ang Panginoong Kristo na walang kasalanan at hindi siya nagkasala ay naging kasalanan para sa atin. Para tayo ay maging kabanalan ng Panginoong Kristo, maging katuwiran pa ng Panginoong Kristo. Okay? Ay, ganun kaganda yung biyaya. Okay? Nasa sistema ng tao, it's too good to be true. But pag narinig mo yung gospel talaga, it's really true. Okay? It's really true. Yun. Yung konsepto na yun, di ba Tess, no, sa ating Catholic, hindi emphasized, no? Yung ano. You have Yung to ganyan. earn it kasi. Oo, May pag Catholic, earn it eh. guilty man niya. Parang huwag kang magsala, huwag kang puro ganon. Hindi yung konsepto na binili ka na ng anak ng Diyos. Na, Binayaran. ayun, no, binayaran, ganon. Pero tama yung word na binili. Sabi ni Apostle Peter kasi, sabi niya, hindi nyo ba alam na binili kayo at binayaran kayo ng dugo ng Panginoong Kristo? Kung sabi ko nga, Hindi. binili. Which means, Nakachamba lang ako. which means na yung buhay mo pala, hindi na sa'yo yan. Kaya, oo nga Oo, eh. dapat yung buhay mo ay para sa paglilingkod mo sa Panginoon yan. Iba sa Katoliko eh, no? Iba. Yun ang... Sa ano tawag mo yung katikism. Ganun ba? Hindi. Hindi pa rin, no? Hindi pa rin, no? Eh, imagine mo, bata yun. Parang yun, ganun din ako nung bata ako. Which was 20 years ago. Uy. Eh, May ganyan, nag-object. hindi ganyan ang delivery ng Bible sa akin. Hindi, kadalasan kasi, pag sinabi kasi the gospel of, para bang something na binabasa lang. Okay? The gospel according to, the gospel for today is ganito. Pero yung pinaka-core, pinaka-essence kasi ng gospel is, it is really a declaration of what Christ